Sana po kayo, welcome po sa akin vlog. Ngayon po ay ang vlog ko po ngayon ay dito tungkol sa traffic. So medyo heavy na po yung traffic ngayon dito sa C5. October 31 po ngayon 2024. So 2:40 in the afternoon na po, alas 2:40 ng hapon. So ito po mga ka-Berks, ma-traffic. Papunta po ako ng Batangas ngayon, Santo Tomas. So ito, and don't forget po to like, share, and subscribe my channel. At huwag niyo pong i-skip ang aking mga commercial bilang tulong niyo po sa akin. Maraming salamat po sa mga subscribers ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po kayo lagi, lalo po yung mga ga-travel ngayong ngayong araw. So mag-travel ngayon papuntang mga probinsya. Maraming uwi ng probinsya dahil bukas po ay November 1, All Saints Day. All Saints Day, All Souls Day, yun po, November 1. So yun mga ka-Berks. So tingnan po natin yung traffic mga ka-Berks. So yan, medyo nasa C5 po ako ngayon sa may Lalusa. Yan, medyo matraffic na lang, umaga pa. So kasi nag half day po ngayon ng mga iba, lalo po sa mga government employees, sa mga schools, sa public school. Ngayon ay half day po ang pasok. So ito, kung makikita nyo, medyo matraffic na. So ibig sabihin nito ay maraming paluwas na Maynila. Hindi ko lang ko alam kung ano ang sitwasyon sa SLEX. So tingnan po natin ang situation doon mamaya. Yan mga ka-Berks. So mag-shoutout po muna ako. Shoutout po nga pala kay Sir Danny Castillo ng Canada. Baka nakabalik na yata ng Canada, hindi na tayo nagkita. So mga busy kasi. Si Sir Felix, nasa Bicol daw siya nung time na nasa Manila ka, sabi niya. So eto, kumusta na kayong lahat mga ka-Berks? So ito ang ating traffic situation ngayon dito sa C5 going southbound. Yung northbound medyo maluwag pa, yan no? Makikita nyo, no? Bibilis ang takbo ng mga motorcycle, mga cars, yan no? So ibig sabihin di pa nag-ano yung traffic papuntang norte. Dito lang sa C5, ewan ko lang yung EDSA. So maraming mga pauwi na kasi ng mga probinsya ngayon para mag-celebrate ng undas at dalawin nila yung mga mahal natin sa buhay na namayapa na. So yan mga ka-Berks, so God bless sa inyong lahat. Ingat sa pagbiyahe, take care. At ito po yung ating traffic report ngayon. So dito muna sa C5 tayo sa itong sitwasyon. So yan mga ka-Berks, medyo mabante na. Yan, mabante na. Yan, mabante na siya mga ka-Berks. Medyo parang uulan pa yata kasi mayroon pong bagyo eh. Si Leon nananalasa siya ngayon sa parting Batanes ngayon. Kaya mag-ingat po kayo dyan sa mga taga Batanes. Nag-pray po namin na maging okay kayo dyan ang inyong sitwasyon, na wala nang maging malaking damage. Basta ingat po kayo dyan lagi sa Batanes, mga kababayan natin dyan sa Batanes na kasalukuyang binabayo ni Bagyong Leon. So yan, medyo muulan na. Ayan nag-wiper na nga ako. So sana pagbalik natin wala namang ulan. So nandito na ako sa papuntang Bagong Ilog flyover. So ayan, umulan na talaga mga ka-Berks. So need na natin mag-wiper. Ayan.
Sa kabila pala, medyo dito matraffic. Itong side na to. Ito yung northbound. Puntang Pasig, papuntang QC. Yan. So yan mga bus na papuntang itong Batangas yan Alps. Punta Lipa o punta ng Batangas Pier, Batangas City Pier. So nakikinig po tayo ng balita para alam natin yung traffic situation sa bawat lugar na ating madadaanan. Para kung kaya po natin iwasan, na maiwasan po natin. So yan na, yan po yung mga traffic report. Luluwag niya dito na sa may Show Boulevard papuntang Boni. Ngunit sa may Boni papuntang Guadalupe, gusto na mabigat na daloy ng traffic hanggang dito sa may Buendia. Buendia papuntang Ayala, maluwag pa naman ang daloy ng mga sasakyan hanggang dito sa may Magallanes. Magallanes to Evangelista hanggang Pasay traffic, wala tayong nakikitang pagbibigat. Ganon na rin dito sa may papuntang Park Avenue hanggang FB Harrison. Maluwag din tayo sa EDSA Extension papuntang Molopecia. Sa may north po naman ng EDSA Molopecia papunta ng intersection ng Makapagal, mabilis pa. Ito po sa parting Bagong Ilog ay medyo matraffic po. Tsaka sa kabilang side, yung going northbound yan, makikita nyo mabagal din yung traffic ngayon. So yan. Malibay itong Magallanes, mabilis din ang dali ng mga sasakyan. Magbabagal na lang tayo ng Bagya dito ng Puntang Buendia hanggang Guadalupe, mabilis pa ang dali ng traffic. Mga ka-Berks, matraffic po talaga, magkabilaan na. So nag-build up na talaga yung traffic dito sa C5. Bakit po ako ng Bagong Ilog Bridge. So hihingi tayo po natin sa mga pasahero natin na gusto ng people ay operational na po lahat at marami naman po tayong supply para makauwi sila sa kanilang pagkakas. At ma'am, ano po yung mga pwedeng dalhin, mga hindi pwedeng dalhin? Paalala niyo po dun sa mga pasahero na sasakay dyan nila sa PITS. Para lang po sa mga pasahero natin na babiyahe today at hanggang pagbalik nila sa terminal, please po refrain from bringing yung mga flammable items, sharp objects, and then of course firearms. Bawal po yan dito sa terminal natin, lalo na pagka na-set po yan, ito-confiscate po namin at hindi na po ito babalik dito dahil turn over na po natin yan sa PNP. At the same time, for mga magdadala po ng pets, please communicate with your bus operator. Thanks po. Dito na ako sa may lampas na ng babaw ng Bagong Ilog kakausap natin kasi yung ating mahal. So hindi ko nakuha ng video. So nandito tayo ngayon malapit sa Kalayaan Avenue. Yung sa ilalim natin ng tulay ay JP Rizal naman Avenue. So dito medyo kahit pa paano bumilis na konti yung daloy, pero hindi na makabilisan.
nasa 15 kilometers per hour ang takbo. Yan. So sa kabilang side pala matraffic na rin sa northbound dito sa kabila. Ayan, makita nyo, ayan, oh. Naka-entouring yun, no? Medyo bumagal na yung magkabilang kabilang panig. Ayan, oh. Wow. Kita nyo, ayan. Dito pa, ano to. So ito yung Kalayaan na U-turn slot, elevated U-turn slot. Ayan, Kalayaan. So takbo natin ay banayad lamang 2 kilometer per hour. Yan mga ka-berks. So ito, ganyan lang. Pasensya lang, samahan lang natin ang pasensya sa pagmamaneho. Wala namang masama kung ano. Basta importante makarating tayo sa ating paroroonan ng safe at makabalik din ng safe at makauwi tayo sa ating tahanan ng safe dahil may mga pamilya tayong naghihintay sa atin, di ba? So yan ang BGC na yung side na yon. So yung Kalayaan, yan. Kalayaan Avenue. Sa makikita niya talaga medyo matukod na, pero flowing pa naman, mandar pa naman. Diba? Oo, parang preventive parang hindi ka na ma-hospital. Exactly, parang hindi lumala ang sakit natin. So kung meron naklas na konting ganyan, i-upog tayo ng mga members ng PhilHealth na consulta providers. Okay, ang sunod na katanungan mula sa ating mga viewers, mga kapuso, ay hindi po ba magagamit ang PhilHealth benefits kapag kulang ang contribution o halimbawa yung mga hindi makapag-contribute dahil nawalan ng trabaho, etc.? Oo. Miss Cathy, dapat mahigpit ang PhilHealth yan. Meron kami mga tinatawag noon na 3/6, 9/12, yan yung mga kontribusyon na kailangan bago kayo makagamit. Pero magmula po nung napirmahan ang ating UHC law, ay iba na po yung naging mandato para sa PhilHealth. Dahil po dito, pinagarantiyan na po ng ating batas, ng ating UHC Act, na agarang makagamit ang ng benepisyo ang mga members na hindi nila kailangan ng problema ng kanilang babayaran ng yung contributions nila. Kasi as PhilHealth member, eligible na po sila para gumamit ng kanilang benepisyo. Kaya lang, siyempre, pag gumaling na po kayo, huwag niyo naman kalimutan na magbayad ng PhilHealth membership. Kasi marami pa po tayong mga kababayan at mga kailangan din po ng ating pondo sa oras na kanilang pangangailangan. Yan. So kung magbabayad na sila, halimbawa nakalaktaw sila ng 3 buwan, ang sunod na tanong ay bakit merong interest yung PhilHealth contribution doon sa mga buwang hindi sila nakapagbayad? Kasi lalo-lalo na yan para sa ating sa ating mga direct contributors. Kasi magdapo po na ang ating mga employers at ang mga employees ay nagbabayad po ng kanilang social protection. Ito po yung kanilang health insurance. So same pa rin po, matraffic pa rin dito sa may lapit sa Heritage Park sa Taguig. Matraffic na rin po. Hindi naman ganito talagang traffic dito pagka hindi pa pang rush hour ng ganitong itong sitwasyon ng traffic dito. So ayan mga ka-berks, yung Heritage Park, ay nga pala, kaya pala medyo matraffic dahil marami na nga palang dumadalaw dito sa Heritage Park.
cemetery to, private cemetery. Ayan, kaya po pala isa rin to sa reason kasi may cemetery rito. Ayan o, marami na sa loob, sasakyan at tao. So yan. Yan o. Sa baba, grabe ang traffic. Makita nyo yun, sa baba, pinakababa. Ang ano, papuntang Heritage Park, traffic na pa rin. So marami na rin po yung mga dumadalaw sa ano, sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. So yung iba hindi na ayaw na kasi makisali pa sa mga sa dami ng tao na pagdagsa bukas. So ngayon ay nagano na sila, dumalaw na sila in advance na. I-advance na nila yung pagdalaw. So yan, kita nyo maraming tent. O ayan, mga pahingaan yan dyan sa Heritage Park. So just in case umulan, yung mga tao na ano, hindi naman masyadong mababasa o hindi naman mababasa ng ulan. So meron pong bagyo ngayon, si Bagyong Leon. Yun po ay nananalasa nga po sa parting Batanes ngayon. Ingat po kayo dyan sa Batanes. Pray namin na bumuti na yung panahon at maging ligtas po kayo lahat dyan. So yan, the Heritage Mortuary. Crematory. Bumilis ang konti nung nakalampas tayo sa sementeryo. So mga kaberks yan, ng mga bayani. So meron na rin po mga naglilinis at dumadalaw sa puntod ng mga namatay natin mga bayani sundalo yan sa libingan ng mga bayani yan. Papasok na ako ng SLEX. Lapit na po tayo sa ano, sa dito sa toll gate. Umulan na dito. Medyo malakas ang ulan dito pero huminto naman siya. So yan, mga kaberks. Pasok na tayo sa toll gate. So yan. Okay na? 10,000. Itong expressway. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radyo TC30. Dapat ito. Maraming salamat, Manny Vargas. Yan po yung Peace Service Road. Ito yung sa Kabilay West. Tuloy po natin ang ating talakayan. Ito, sunod na katanungan, Ma'am RC mula kay 5419. Tanong ko lang po kung covered ng PhilHealth. Sa South Luzon Expressway na po tayo.
sa may Bikutan. So yung kabila medyo mabilis pa yung daloy ng trapiko. Dito lang sa Pasao medyo mabagal, so medyo marami na rin mga sasakyan. Yes, totoo yan, Miss Cathy. Oo. Kasama po namin yan sa mga benefit packages namin. At yung mga membro ay nakayaran po namin at pagpapa-hospital niya ng leptospirosis ng around 14,000. Ito sa sukat. Dito nga po pala medyo matraffic na kasi gawa ng yung mga sementeryo nga po pala dyan na mga dyan nasa parting sukat na yan, yung Sukat Road. So nandyan po yung Loyola Memorial Park, yung Manila Memorial Park. Yan po yan eh. Yan po sa sukat na yan. Kaya pala may build up dyan ng ano, na maraming napunta yan oh. So yung iba kasi dumadalaw na sa kanilang ano, ganun din po sa Service Road. Ayun, no, kita nyo po, traffic. Ano, traffic palabas po ng ano, exit ng Sukat Road, Sukat toll gate. Salamat po naman. So medyo lumuwag po yung traffic ngayon. Yan. Lumuwag po yung traffic ngayon. Pero sa Service Road, makikita natin na nako, grabe yan. Grabe ang traffic. Yan, kabilaan po. Ito po northbound po ito. Ito northbound. Yan, traffic. Ito mga ka-Berks. Yan lang muna. So, natin yung ibang sitwasyon dito sa expressway. Labang na po ako, malapit sa MCX. So maganda pa po yung daloy ng traffic. Although marami na rin namang mga sasakyan going south. At sa kabila po na north ay matraffic din po sa parting Bikutan, Sukat at Alabang. So dito naman po sa southbound, mabilis-bilis naman po. Ito pa malapit na po ito sa sa MCX. Kung papunta ka ng San Pedro, Laguna. So sa Pasita Complex dyan. Medyo maganda pa yung daloy. Yun na, dito po nag-traffic. Ayan na, sa may MCX. Ayan, nakita nyo po. Ayan, makikita nyo. Ayan, wala na. So ayan, medyo matraffic na talaga yan. Ayan, makikita nyo sa taas. San Pedro na po tayo. Yan, Laguna. So ito, traffic pa rin. Kung anong oras tayo makarating ito na Santo Tomas. So yan, na San Pedro muna. Makita nyo. Berks, nasa ano na tayo, Greenfields pa lang to ng ano, ng Mamplasan. So Mamplasan, no, haba ng traffic simula kanina sa ano, simula kanina sa San Pedro hanggang dito. Ano tayo, yung takbo natin parang pagong na. Tawag nila ng daloy pagong. Tawag nila. Basta gano'n, mabagal yung takbo na. So yan mga ka-Berks. Pero kahit pa paano tumatakbo, nasa ano rin naman, sa siguro mga 10 kilometers per hour to. So yung estimate na ETA natin sa Santo Tomas ay ano, alas 5:09 kanina. Hindi ko lang ulit natingnan ngayon sa Waze, baka nadagdagan pa. Pero ang time po ngayon ay 4:27. So dito pa lang tayo sa may ano, sa
like Greenfield sa may Mamplasan. Pero sa kabila mabilis naman, no? Yan, no? Ang daloy ng traffic sa kabila, northbound ay mabilis. Yan. Sana pagbalik namin ganyan pa rin kabilis, o kaya mas lumuwag pa para makauwi kami kaagad, mga ka-Berks. Kanina pa ito pa ano, lipat-lipat ang gulo niya, oh. Gulo niya sa aparatos. Hindi lang po meron sa isalong kasi pareho rin naman yun. Pareho lang ang daloy yung takbo namin eh. Pumunta siya roon, pumunta dyan. So hindi magandang ano yan, sign na driver yung ganyan na magulong sipan. Mainipin sa madaling salita, kulang sa pasensya. So mga ka-Berks, shoutout nga pala sa aking mga kaibigan, sa aking mga friends. Kamusta po kayo lahat dyan, mga ka-Berks? Shoutout kay Danny Castillo ng Canada, kay Mama Lintik ng Holland, mga hipag ko dyan at bayaw dyan sa Davao, sa Sigaboy, Davao Oriental. Kamusta kayo lahat dyan at mga pamangkin, kay Mrs. yun, sa asawa ko, sa side niya. Gusto kayo lahat dyan. Yung mga pamangkin ko rin dito sa side ni Bessie sa QC, sila Job and Ayaspis, sila Princess at Lloyd, yung mga bayaw ko. Yan, gusto kayo lahat. God bless sa inyo, ingat kayo lagi. At ito si Tito nagabiyahe kahit na biyahe tayo. Yan, so medyo lumuwag ng konti yung daloy. Yan, so ganito muna ulit mga ka-Berks. So yan mga ka-Berks, nandito na ako sa may Calambana. So medyo talaga bumilis na rin kahit papano ang traffic. So yan mga ka-Berks, so makikita nyo yan kabilang side, so northbound dito sa southbound. Malapit na ako sa loob ng mahigit 2 oras at kalahati na ating biyahe. Mahigit, oo nga, tama, kasi ano na eh, alas 5 na, quarter to 5 na. So umalis ako dun sa Pasig alas 2. So ito mga ka-Berks, ito na lang po, mag-ingat po kayo lagi. Ingat po kayo sa ating biyahe ngayon, lalo ngayong undas. Marami pong mga sasakyan na paluwas, papuntang norte, papuntang south. Ako po ngayon papuntang south. Ito traffic. Nandito na ako sa may Calamba exit. So malapit na ako sa extension. So ma-traffic po mga ka-Berks. So ingat po kayo. Lamigan lang po natin ng ating mga ulo. Tayong gumasingitan, na wag po tayong pumatol. Ano lang po, pasensyahan na lang po gano'n. At mas maganda po yung makarating tayo na maayos sa ating paroroonan. Dahil may mga pamilya po tayo mga naghihintay pa sa atin. So ayan mga ka-Berks, God bless po sa inyong lahat. Ingat kayo lagi. At basta yun po, ingat kayo lagi. God bless po, bye bye mga ka-Berks. Don't forget po to like, share, and subscribe my channel po. At huwag niyo po skip yung aking commercial para kumita po tayo. Malit lang po yung kita eh. Malit lang. So sige po mga ka-Berks, hanggang dito na lang. Bye bye. Oh my